Ana po iba ko nga isyo nga ilang gipasiatab sa ako Kang Alvin Sanchez, ang iyang isyo, mao nga nibalhin daw ko sa Romano Katoliko kay gibayran ko na ay money involved. Karon, kini si Bro Glenn nga kahanap, lahi po ang iya ha. Gihukman ko niya, iya kong giisyuhan nga dili daw ko mainampuon o dili ko wala ko nagtuon sa Biblia, mao nga nibalhin ko sa Katoliko. Mao na ang iyang isyu, mao na iyang paghukom niya sa kuha. Ano ang iyang video ato ning tanaw. Ramik. No, nasaid ko nga si Brother Ramik, wala po ni siya gatuon sa balaan ng kasulatan. No? Ug dili po ni siya may nampuon. Ang nahiubos dahil si Bro Amik kay walay musuporta niya nga mga Seventh-day Adventist. So, patong-patong ngayon ang akusasyon na ibinato ng mga tinatawag na SDA defender sa dating kasama nila na si Bro Amik Taglinaw, ang SDA vlogger na napaka grabe magtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko noon, no? Although sinabi ni Bro Amik na lilipat siya sa simbahang Katoliko, pero di pa yun opisyal dahil una, di pa siya nabinyagan. Kung babatuhin nila ng iba't ibang isyu ang kapwa nila na Seventh-day Adventist na taga-depensa sa kanilang pananampalataya, una dapat sana nilang binibisita muna. Hindi pa man siya lubos na yumakap sa simbahang Katoliko dahil alam nyo, di pa siya nabinyagan, di pa siya tumanggap ng sakramento, pero naglabas siya ng pahayag na yayakap siya sa simbahang Katoliko. Pinagtanggol niya ang Katoliko na ngayon, no? Gihukman ko niya, iya kong giisyuhan nga dili daw ko mainampuon o iyan, sa isa na CFD defender, ikinakalat na siya ililipat sa simbahang Katoliko dahil binabayaran daw ng simbahang Katoliko. Ganun ba kayo, mga SDA defender? Di po ba, sabi niyo, sumusunod kayo sa 10 utos. Di po ba nasa 10 utos, huwag kang magsisinungaling? Pero ba't ang dali niyo magkakalat ng kasinungalingan? Okay, dapat kahit sinabi na ni Bro Amik Taglinaw na lilipat siya, di pa yun opisyal. Pwede sana na binibisita ninyo para mapigilan niyo paglipat. O sinisiguro niyo muna sa pagbato ninyo ng iba't ibang isyu laban sa kanya. So, makakatulong ba yan? Okay, tuloy natin. Dili ko wala ko nagtuon sa Biblia. Yun. Hindi na umano nag-aaral sa Biblia. Mao nga nibalhin ko sa Katoliko. Yun ang dahilan kung bakit lilipat siya sa simbahang Katoliko. Mao na ang iyang isyu, mao na iyang paghukom niya sa kuha. Ano ang iyang video ato ning tanaw. Ramik. No, nasaid ko Ito, SDA defender daw. Brother Ramik, wala po ni siya gatuon sa balaan ng kasulatan. No, so sabi ng SDA defender na ito, na alam daw niya na si Bro Amik di talaga nag-aaral ng banal na kasulatan. No? Ug dili po ni siya may nampuon. At hindi ito nanalangin. Imagine, hindi daw umano nanalangin, hindi aaral sa kasulatan. Ang nahiubos dahil si Bro Amik kay walay musuporta niya nga mga Seventh-day Adventist. Dili pa ko himasa sa Biblia. Dahilan kung bakit siya lilipat sa simbahang Katoliko dahil walang Seventh-day Adventist na nagsuporta daw sa kanya. Ito naman ang sagot ni Vuelta ni Bro Amik. Dapat naapa ko diha karon kung hindi pa umano siya nagbasa ng kasulatan, dapat nasa Seventh-day Adventist pa umano siya.
nananatili. Lin, kauban pa ang tata. O kasama pa sana sila. Yun ang sagot niya. Tungod kay nagbasa man ko sa Biblia og labaw sa tanan, nagtuon pud ko sa history. Dahil nagbasa siya sa kasulatan at pagkatapos pinag-aaralan niya ang kasaysayan. Mao nga naa ko karon diri sa Katoliko. Yun, sabi niya, nandito na ako ngayon sa simbahang Katoliko. Okay? Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ko. Kumusta muli? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Okay. Samot-saring akusasyon na ang inilabas na mga SDA defender laban sa dating kasama nila matapos ito naghayag na yayakap sa simbahang Katoliko. May nagkakalat na binigyan siya ng bao-bao yung sasakyan at ipinagtanggol naman siya ni Bro Alado. Pero sa mga nagsubaybay dito, alam nyo, bago si Bro Amic naghayag, may misa pala na isinagawa ang ating kasamang paring defensor ng pananampalataya para kay Amic. So, nasa ibang video yan, mga kapatid. Pero bago dyan, i-acknowledge muna natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon sa comment section. Si kapatid na Juna Arquinio sa Riyadh, KSA. Mag-ingat kayo dyan, kapatid. God bless. Si kapatid na Ninita Kadiog sa Bauco Mountain Province. Si Mario Guerro Edelberto sa Bataan. Baka pain lang yang Amic na yan. Si Laig, good afternoon, Ninita Kadiug. Si Maxil Dutch. Si nagmistulang Apostol Pablo sa ngayon, si Bro Amic. Si dati Apostol Pablo ang tumutuligsa sa at pinapatay niya ang sumusunod kay Kristo. At nang naging Kristiyano na si Apostol Pablo, siya naman ang putol. Si Milagros Maypa, tinutugis ng kaniyang mga dating kasamahan. Si Milagros Maypa, good PM Bro Wendell, watching from Aklan, ilo kapatid. Dabing mga nagsubaybay pala natin dyan sa Aklan, nang nagpunta ako sa Ilocos Norte, sa kumbento ng Chief Exorcist dyan na si Father Danny Divaras. May mga taga-Aklan na nagpunta talaga doon. At nagkita kami nang nagsubaybay sa ating channel na ito. Si kapatid na Milagros Maypa, Aklan. Si kapatid na Birma Eversabal sa Maynila. Bukas na sa parokya ako ni Father Bin Arsenio. I-install siya bukas sa Mary the Immaculate Parish sa Diocese of Cubao. Si Cerelo Barrieta, watching from Davao City. Bisayang Inglesero Mex TV. Good afternoon, Bro Wendell, sa lahat ng mga taga-Saudi at taga-sunod pala iyong programa. Don't forget to hit the like button. My dear brethren, God bless anyone. Carmel Joseph, si Jocresa Patong dyan sa Liloy, Zamboanga del Norte, at si Christian
Sobron dyan sa Nabas, Aklan. Hello, kumusta kayo dyan sa Aklan, sa lahat natin mga sumusunod, no? Shout out, sabi ni kapatid Berna Ibersabal sa taga Chimalalod, Ibersabal Clan, nanood po sila. Wow, si Bro Benedicto, Santo Benedicto. Si Min, hello, watching from Hong Kong. Oy, hello kapatid. Dito tayo sa Pananampalataya at Katuwiran. Danilo Bermijo Senior sa General Santos City. Si Nick Kabuting. Si Grace Kim at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Si Ginesio Palayo, hello, kumusta? Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no? Samot-saring akusasyon. Kung maalala ninyo na si Glenn Alado mismo ay naglabas ng pahayag kaugnay sa sinabi ni Amik Taglinaw na lilipat siya sa simbahang Katoliko. So, alam po sa kununa nga matod pa nila mabalhin ko sa Katoliko o bagang Brother Amik. So, wata ka guys, pakita mo sa unahan, no? Kung asa tayo buta si Ginoo. So, kung kabuto si Ginoo, sa mga nag-iisip na baka daw umano si Bro Alado lilipat sa simbahang Katoliko, di niya diretsong sinagot na hindi yan totoo. Pero ang sabi niya, di natin alam, no, kung saan tayo ilagay sa Panginoon. Hello kay Leto Escolar at kay Carmel Joseph Hakil Mac at kay Francis Magbugto at Maridil Maluluyon. Bisiyang TV, paki-shout out bro sa lahat ng CFD OFM, lalo na diyan sa Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iceland, daming mga butihing CFD OFM president diyan sa Australia. Wow, dumami na tayo, no? Dumami na tayo. Si Romel Akere, watching from Boracay, Rose Horacio sa Taiwan. Okay. So, yan ang sabi ni Glenn Alado mga kapatid. Pero kung tandaan natin, naglabas siya ng pahayag at may panawagan siya sa kapwa mga SDA na sari-sari ang mga akusasyon kay Amik. Muhatan ko gamay nga komento guys about aning video sa akong kauban si Brother Amik. Ang tinong guys doon naging mga kaisunan bang kulang sa informasyon. Yan ang sabi niya na may mga kapatiran sila na kulang talaga ang informasyon. Marjolene Katalan, hello sa New York. Kumusta kapatid? Okay, tuloy tayo mga kapatid. Mahatag komento, kulang po sa informasyon. So, yan. Ang mga kasama niya umano na SDA ay kulang sa impormasyon. So, ito naman ang sinagot ni Bro Amik, mga kapatid. Ito. Ana po ibago nga isyo nga ilang gipay si atab sa ako Kang Alvin Sanchez ang so, yun, bagong mga isyo na ikinakalat nila kay Alvin Sanchez. Kilala niyo si Alvin Sanchez, yung nagsuot ng abito ng pare na ipinakilala din, 70 Adventist yan, ipinakilala ng 70 Adventist na paring Katoliko daw, yumakap sa simbahang Katoliko. Hindi yun, nakabihis lang yun. No? At may istula. Pero 70 Adventist yun. Ginawa talaga nila ang iba't ibang mga paraan pwede na para mang-aasar lang. No? Si Min dyan sa Hong Kong. Hello, kumusta? Kapatid. Christian Catholic, mga amo ko Chinese, pero mga Catholic sila since birth. Wow.
Okay, tuloy natin. Si Bro Amik. Iyang isyo, mao nga nibalhin daw ko sa Romano Katoliko. Oh, yan ang isyu na, aboy, alam nyo, libilos yan. Delikado yan. Kay gibayran ko. Oh, so lumipat daw siya sa simbahang Katoliko dahil binabayaran siya. Eh, sinong nagbayad? Para lang makalipat. Na ay money involved. Oh, may money involved daw. Karon kini si Bro Glenn nga kahanap, lahi po ang iya ha. Gihukman ko niya, iya kong giisyuhan nga dili daw ko mainampuon. Oh, so si Glenn kahanap na isang Seventh-day Adventist, ang issue naman niya na hindi kasi nanalangin itong si Amik Taglinaw. O dili ko, wala ko nagtuon sa Biblia. At hindi nanalangin at hindi nag-aaral sa Biblia. Okay. Mao nga nibalhin ko sa Katoliko. Yon ang dahilan kung bakit lumipat siya sa Katoliko. Kahit sinabi ni Amik na lumipat siya sa simbahang Katoliko, alam niyo, hindi pa yon official. No? Kahit naglabas siya, una, di pa man nakita natin tumanggap siya ng sakramento talaga at nakipag-usap sa pare. Di ba? Mauna ang iyang isyu, mauna ang iyang paghukom niya sa kuha. Ano ang iyang video at aning tanaw. Amik. No, nasaad ko nga si Brother Amik. Oh, so, sabi niya, alam niya talaga na si Bro Amik Wala po ni siya gatuon sa balaan ng kasulatan. hindi nag-aaral sa banal na kasulatan. No? Ug dili po ni siya may nampuon. Oh, hindi daw umano nanalangin. Ang nahiubos dahil si Bro Amik kay walay musuporta niya nga mga Seventh-day Adventist. Mo nang niya nga Yun lang ang dahilan bakit iniwan ang Seventh-day Adventist dahil hindi umano sinusuportahan ng Seventh-day Adventist. Tandaan natin si Amik at ang pamilya nila, mga Seventh-day Adventist, mula pa noon mga handog ito. niya toy ni ay mi comment nga RCC or CFD nagsulti nga Oh, may nag-comment pala sa video ni Amik daw ko umano na Katoliko. bro pag-vlog pagwali kay ni ami mo like mo share sa imuhang mga video. Yun, umano nabasa niya na nandito kami mag-like, mag-share ng mga video mo. Lahi na interest dahil ni Bro Amik, no? Pag social media dahil ha. Wala gyud ko manghilabot sa imo ha. Dili gyud ko maatake og personal. Pero karon tubagon lang kanako kay Oh, so sabi ni Amik, hindi naman ako maatake ng personal, pero talagang sabi ni Gabriel Store, mali po Bro Windel na sabihin sila ay SDA defender dahil nasa attack sila sa side tayo ang dapat gumagamit ng salitang defender. Tama, no? Sila ay SDA attacker. Okay, tuloy natin. murag dili gyud siya maayo nga hukuman ko nimo nga dili ko himasa og Biblia, wala ko So, di mabuti na mag-desisyon umanong hindi siya nagbabasa ng Biblia sa balaang kasulatan ug dili ko mainampuon. at hindi siya nanalangin. Pero nasayod ka, kung dili pa ko mainampuon ug wala pa lang ko nagampo, Kung hindi pa lang umano siya nanalangin at talagang hindi nanalangin, daog unta mo. so nanalo sana kayo. Dapat na preso unta ko karon kung dili Dapat nakulong umano pa ko siya mainampuon. kung hindi siya nanalangin. Pero tungod kay hugot ang akong pagtuo sa Ginoo, karon gawas nun ko. So free na siya dahil sa kaniyang panalangin. Sabi ni Anthony Juanel, huwag mong intindihin yung mga taong kumukontra sa iyong paniniwala. Hindi na siya pinagpala ng Diyos para makasama kayo sa totoo. Okay, tuloy natin. Wala ko na preso. Usa pa, kung dili pa ko himasa sa Biblia, dapat
naa pa ko diha karon nagpabilin kauban pa unta ta. Oh, so kung di pa umano siya nagbabasa, nag-aral. Oh, salamat po ninyo, bahian, madasalin bro. Kung di pa siya nagbabasa sa Biblia, nanatili daw umano siya sa Seventh-day Adventist. Tungod kay nagbasa man ko sa Biblia og labaw sa tanan, nagtuon pud ko sa history, mao nga naa na ko karon diri sa Katoliko. No, so dahil nagbasa siya sa Biblia, pinag-aralan niya ang kasaysayan, kaya yon ang dahilan kung bakit nandito na daw umano siya sa Katoliko. Yon talaga ang pinanindigan ngayon ni Amik. Pagtuon bro sa history, So yon ang kaniyang sabi na pag-aralan mo ang kasaysayan. sa una bitaw sa nag-eskwela pa, grabe nimong gako sa history. Paborito nimo nga subject. Karon nga naa na ka diha karon, allergy na ka sa history. So yung nag-aaral ka pa, naging paborito mong subject ang history. Pero ngayon, na nandyan ka na sa Seventh-day Adventist, allergic ka sa history. Yun ang sinabi ni John Henry Cardinal Newman, a former Protestant minister, was converted to Catholicism at nagiging ordained ministers at cardinal pa. Ano ang sabi niya? To be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Kaya kailangan talaga na pag-aralan natin ang kasaysayan, mga mahal na kapatid. At hindi lang yan, kahit na yung mga aklat ng Seventh-day Adventist, pastor nga nila, ito ang taktika ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kung gagamitin natin yung mga aklat nila, ang kanilang argumento, hindi yan sa Seventh-day Adventist. O kaya sasabihin nila, daya ang ginagamit ninyo. Bakit? Halimbawa, sa kanilang aklat, itong pamagat na ang pangyayari sa wakas na panahon na ang may akda, ang kanilang founder mismo si Ellen Goldwhite. Maraming titindig sa ating pulpito kasama ang mga solo ng kasinungalingang hula na sinisindihan galing sa sulo sa impyerno ni Satanas. Nagmula mismo sa kanilang pulpito daw, titindig yung mga nagdala ng sulo ng kasinungalingan na sinisindihan. Saan? Galing sa impyerno ni Satanas. At hindi lang yan, etong mabasa sa kanila mismong aklat, mga kapatid, ang may akda si Ellen Goldwhite pa. Kaya nakakatakot, nakakakilabot ito. Bakit? Eto, tingnan niyo ang sandali. Common sense. Tingnan niyo ang nahirapan sa pagpaliwanag dito ang kanilang pastor. Bakit? Tingnan niyo ang kanilang aklat. Ano ang nakasulat? Page 54. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Sino ang itatapon sa impyerno? Batay sa nakasulat yan sa kanilang aklat, ang Seventh-day Adventist. Kaya dito, sinubukan ni Pastor Cesar Dizon na ipaliwanag ang nakasulat sa naturang aklat. Ito. Common sense number 3, Mr. Talibong. Sabi pa ni Talibong, mabasa mismo sa inyong libro Last the Events na ang sabi ni Ellen White, ang Seventh-day Adventist ay mapunta sa impyerno. Ito. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventists, who have the great light in point of privilege shall be brought down to hell. Kita mo yan? So paano niya pasinungalingan? Ibig sabihin, inaamin na nila, mga kapatid, na
inaamin na nila na sa aklat ni Ellen Goldwhite, nilinaw na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno. Pero pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Kaya sa lahat na mga Seventh-day Adventist na nagsubaybay sa atin, buksan yung isipan ninyo at tingnan nyo yung aklat ninyo mismo. Maraming salamat po kapatid na Sheila Bito sa Star at si kapatid na Roderick Lavarda. Maraming salamat po. Si kapatid na Timmy Oy Basilario. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Facebook page. Okay. Tuloy natin mga kapatid, no? Sabi ni Genciano Palayo, hindi ba nakakahalata ang mga miyembro ng SDA na fake yung grupo nila? Di ba nila nakita? Okay. Tuloy natin ha. Mismo aklat na mismo ito ni Ellen Goldwhite. Pero sinubukan talaga ni Pastor Dison na ipaliwanag. Ito ang kanyang paliwanag. Mismo ang inyong Ellen White nagsabi na kayong mga Seventh-day Adventists mapunta para kayo sa impyerno. Yun naman ang mabasa natin sa kanilang aklat mga kapatid. Pero ano ang kanyang paliwanag? Common sense number 3. Common sense number 3. Although common sense is not common to everyone. Mr. Talibong, use your common sense kung meron. Alamin ang punot dulo ng alamin daw ang punot dulo sa aklat nila. kwento. Bago ka magsabi, ang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito. Hindi pala ang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy diyan. Ano kayang sikta? Ang tinutukoy diyan nang sinasabi, at ikaw Kapernaum. Ito, at ikaw Kapernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege. Imagine, ang Seventh-day Adventist who have the great light in the point of privilege. Pero ano ang karugtong? Shall be brought down to hell. Ano daw? Itatapon ka sa impyerno. Nasa aklat ninyo yan. Pero anong paliwanag niya? Common sense number 1, para maintindihan mo kung ano pong logic ng English. Sige. Tignan natin anong logic daw ng English. Seventh-day Adventist, walang sinabing church. Yon ang kanyang pahayag. May Seventh-day Adventist. Pero hindi sinabing may church diyan. Hindi, kung walang karugtong na church, Seventh-day Adventist, anong ibig sabihin yan? Na ang nakasulat, ikaw Seventh-day Adventist, na merong dakilang liwanag, great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Itatapon ka sa impyerno. Nasa aklat nila yan. Tuloy natin siya. Kasi pag sinabi mong church, kabuuhan na ng simbahang Seventh-day Adventist yun. Pero may sinasabi dito, Seventh-day Adventist, plural, may S. Plural, may S. Tinutukoy siya dito na tao. Halimbawa, sino yung tinutukoy niyang tao dito? Di ba taga Seventh-day Adventist? Plural pa. Di lang tao. Mga tao dahil plural. Kung tao, na sinabi mo, singular yan, pastor. Di ba? Pastor ka naman. May tinutukoy na tao. Plural o mano. Dapat mga tao. So, sino yung mga tao na Seventh-day Adventist? Tuloy natin. And thou, ibig sabihin, and thou, ikaw. And thou, ibig sabihin, at ikaw. Yan. May tinutukoy si Ellen White. Kung ano. At kung ano man ito, yan ang dapat mo maintindihan. Sige nga. Kung sino man itong tinutukoy na ito. Kasi intindihan mo, lahat ng Seventh-day Adventist ma-impyerno pa. Ang hina talaga ng iyo talaga. Kung signal, Mr. Kung malakas talaga ang signal ni Pastor Cesar Dison dito mga kapatid, no? Sabi ni Bisayang English Hero Mix TV, bro, nakita ko sa vlog kanina ni Sergio na naghahamon na ng debate si Dinmar kay Amik dahil
naubos na daw ni Dinmar ang mga CFD. Patawa talaga itong si Dinmar. Okay, tuloy natin mga kapatid. Talibong. Sorry lang ha, hindi kita tinitikis o sinisiraan, pero talagang hindi ka nakakaintindi. Dapat... sige, kung naintindihan mo ba yung aklat ninyo na ang may sulat, ang founder mismo ng Seventh-day Adventist, grabe ha, Seventh-day Adventist na may liwanag, itatapon sa impyerno. Intindi ka sa tinatawag na Ellen G. White hermeneutics. Akala ko lang ba Bible alone sila? Meron pala silang tinatawag na Ellen G. White hermeneutics. So ibig sabihin, hindi sila Bible alone. Dahil may Ellen G. White pa sila, hermeneutics. Imagine, tinutulig sa kahit na yung tradisyon na nasa Biblia, pagkatapos may Ellen G. White hermeneutics pa. Tuloy natin. Right, Ellen G. White, interpretations of the writings of the Spirit of Prophecy. Dapat maintindihan mo, itong tinutukoy na... Well, Spirit of Prophecy, yung tinutukoy mo, ang aklat na ginagamit natin, hindi yun ang Spirit of Prophecy. The last day events yan. And thou, Capernaum, sino itong tinutukoy ni Ellen White? Sige nga. Ikaw, Capernaum, sino daw umano ang tinutukoy ni Ellen G. White? Seventh-day Adventist Church ba? Kung wala namang church dito eh. Walang church. Basta may Seventh-day Adventist, pero walang church. Walang church diyan. Sino ang tinutukoy ni Ellen White dito? Na meron pong tinatawag na great light in point of privilege. Sino? Alang naman na ibang sikta yon. Sino yan? Diba? Ang hirap talagang magkalisod-lisod, ano? Sino yan? Sino? Sige, pakinggan natin. May privilege, merong great light. So, imagine, yung Seventh-day Adventist, may privilege pa, may great light pa. Pero, itatapon sa impyerno. Yun ang nasa aklat nila. Sige, tingnan niyo. Yung last day events ninyo mga kapatid na aklat sa Seventh-day Adventist. Tingnan niyo, silipin ninyo. Okay, tuloy natin. May dakilang tinatawag na liwanag. Dakilang liwanag. Alamin, yang binabasa mo, Mr. Talibong, alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko pagkapag-uusapan natin ay Spirit of Prophecy. Dito, hindi ko sinasabing ako'y magaling. Hindi ko naman sinabing hindi ka magaling, pero kitang-kita talagang kung paano nahirapan ipaliwanag ito ng pastor ng Seventh-day Adventist na nasa aklat nila na ang Seventh-day Adventist na may dakilang liwanag ay itatapon sa impyerno. Tuloy natin. This is what I really want. Dito tayo, kumbati tayo dito, walang problema. So, kumbati daw sa kanilang aklat, walang problema. Ito lang masabi. Malaking problema yan. Imagine, pinangalanan na nga na ang Seventh-day Adventist itatapon sa impyerno. Pagkatapos sabi niya, wala namang church dyan. Ano yan? Alang naman na ang Katoliko tinutukoy dyan, And thou, Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shalt be brought down to hell. Ang ginagamit ko dito, English, dahil may close parenthesis na Seventh-day Adventist talaga. Dahil sa Cebuano, ay lulusot ang mga pastor ng Seventh-day Adventist. Ang nakasulat kasi sa Cebuano, mga kapatid, og ikaw, Capernaum, close parenthesis, mga Adventista, nga dunay dakong kahayag, pagayud-yuron ka sa impyerno. Ang sabi nila, Adventista lang ang nakasulat, hindi Seventh-day Adventist. Yon ang palusot nila. Ngayon, si Cesar Dison naman, na pastor ng Seventh-day Adventist, may nakasulat na Seventh-day Adventist.
pero walang karugtong na church. Okay? Yan na naman ang palusot nila. Tuloy natin. Sabi ko sa iyo, pag-aralan mo ng mabuti, hindi lang mali ang hinahanap kasi wala kang makitang mali. Baka sakaling meron, ay di ituro mo sa akin ng tama. Oh, so, ayun. Nahirapan nga itama itong aklat ni Ellen Goldwhite. No? Kung paano niya ipaliwanag na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno. Okay? Kasi ang totoo lang, kung totoo namang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito, una, di ako magagalit. Kung totoo. Oh, kung totoo o mano na ang Seventh-day Adventist ang tinutukoy diyang itatapon sa impyerno, di siya magagalit. Ibig sabihin, nagagalit siya ngayon. Dahil hindi totoong Seventh-day Adventist. Ano yan? Ha? Ano yan? Nasikta. Kung hindi yan Seventh-day Adventist. Andaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Oh, see? Nagagalit daw siya. Kung hindi totoo, mas lalo nang di ako magagalit. O kung hindi totoo, mas lalo na daw hindi siya magagalit. Okay, tuloy natin. Problema lang, kung galit man ang pag-uusapan, minamali mo ang tinutukoy ni Ellen White. Kaya galit siya. Minamali daw ang tinutukoy. Kasi sinong tinutukoy yan kung hindi Seventh-day Adventist dahil walang church? Sino yan? Alam naman. Ang saksi ni Jehovah yan. Nakapangalan na nga, Seventh-day Adventist. Ha? Oh, so, ano yan? Tuloy natin mga kapatid. Hindi Seventh-day Adventist Church. May Hindi, Seventh-day Adventist Church talaga. grupo siya ng mga tao na tinutukuyan niya sa patungkol dito sa bagay ito. So, mga grupo ng tao. Yung grupo ng tao, hindi ba yan Seventh-day Adventist? Hirap talaga, no? Totoo. Ang sabi ni Richard Torquemada, no? Ang hirap talaga ipaliwanag, Bro Windel. Pagpiki ang inaniban mo. Talaga. Ang hirap. Imagine, sa Cebuano, ang nakasulat kasi sa aklat na yan, Cebuano, close parenthesis, Adventista. Ang lusot ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, Adventista ang nakasulat. Hindi Seventh-day Adventist. Yun ang lusot nila. Ngayon, sa English, hindi Adventista ang nakasulat. Ang nakasulat sa English, Seventh-day Adventist talaga. Pero ang lusot dito, gustong lulusot, kahit hindi makalusot, si Cesar Dison, o Seventh-day Adventist ang nakasulat. Pero walang church. Ibang grupong tao ang tinutukoy dito. Basta iyon ang kaniyang sabi. Okay, tuloy natin. Pinapatungkulan niya. Ating basahin kung ano ito. Ito ang sabi ni Ellen White. Pakinggan mo muna kung anong pagkakilala niya sa Seventh-day Adventist. I am instructed to say to the Seventh-day Adventist the whole world, or the world over. Ibig sabihin, kabuhang Seventh-day Adventist to. Hindi lang Adventist, kundi ang tinutukoy niya the world over. So, di ba sabi niya, kung kabuuan, hindi kabuuan, dapat wala yung church. Wala yung church. Pero kung kabuuan, dapat may church. Yan ang sabi niya. God has called us as a people to be a peculiar treasure unto himself. He has appointed that his Seventh-day Adventist Church. Naintindihan mo, Talibong? Hindi lang Seventh-day Adventist. Naintindihan yan. Seventh-day Adventist Pero Church. ibang aklat yung pinapaliwanag niya. Ang hirap talaga, no? How about yung aklat ninyo na ba't doon ka nangunguha sa aklat na iba ni Ellen Goldwhite? Ito, The Last Day Events, at ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, na may dakilang liwanag in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ibang aklat ang ginamit ni Pastor Dison dito. On earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts. Kaya na mapansin ninyo, itong kinakilala nilang propeta, mga kapatid, abay, nagsasalungatan mismo ang kaniyang sulat.
end of time. Hanggang kailan daw, Mr. Talibong? Kasama sa Panginoon, sa panggiya ng kanyang Santong Espiritu, according to the Lord of Hosts, ay kasama until the end of time. Tapos sa intindi mo, ay maimperno. Hindi. Napakaliwanag naman yung sinabi sa aklat ninyo. Alang naman, binabasa lang natin yan. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ngayon, sinong grupo yan kung hindi yan ang Seventh-day Adventist? Okay, tuloy natin siya. Alam mo, ang totoo lang ganito, to be fair. To be fair daw. Since ginagamit mo itong writing ni Sister White, so ang tanong kasi, pinaniwalaan mo ba ang writing talaga ni Ellen White? Kinukot mo? So pinaniwalaan ba? Dahil kinukot ko? Pinaniwalaan ko itong kinukot ko. Dahil kahit siya nahirapan ng ipaliwanag. Na si Ellen Goldwhite mismo ang nagsabi, and thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, in the point of privilege shall be brought down to hell. O si Ellen Goldwhite ang nagsabi diyan. Sino ang itatapon sa impyerno batay sa sulat ni Ellen Goldwhite? Seventh-day Adventist. Nasabi ni Pastor Dison, hindi naman sinasabing Seventh-day Adventist Church. O di kung hindi sinasabing Seventh-day Adventist Church, anong grupo yon? Anong grupo ng Seventh-day Adventist yon na itatapon sa impyerno? Ibig sabihin, may Seventh-day Adventist na itatapon sa impyerno, may Seventh-day Adventist Church na hindi para impyerno itatapon. Iyon ba ang gusto niyang ipalitaw? Okay, tuloy natin. O ito, pakinggan mo. Sinabi ni Sister White na ang beasts or ang Babylonia tumutukoy sa mga Romano Katoliko. Ang Babylonia daw tumutukoy sa Romano Katoliko. Nandyan ba sa naturang aklat? Palundag-lundag na yata. Nahirapan talaga, klarong-klaro, na ipaliwanag ni Pastor Cesar Dison ito. Nandyan ba sa aklat na yan? And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, in the point of privilege, shall be brought down to hell. At sabi daw ni Ellen Goldwhite dito, na ang Romano Katoliko, malinaw naman ang nakasulat, Seventh-day Adventist. O nahirapan na si Pastor Dison na ipaliwanag ito. Simbahan. Maraming Roman Catholic church members na mga inosente, mga lovely people, loving people, they are kind and honest people, and yet hindi lang nila alam ang katotohanan. Kasi bati ikaw na dapat magsabi ng totoo ay iyong binabaliwalang katotohanan. Tinampered mo pa. Tinampered. Ayan ang palusot ni Dison, mga kapatid, na ang kanilang aklat na ginamit ko, tampered daw. Nakatatawa talaga itong pastor na ito, mga kapatid. Tampered. Kanilang aklat ito. Paano na tampered? Siya nga nahirapan na ipaliwanag. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Tampered daw. Nako. Para lang makalusot, mga kapatid. Ang hirap talaga magawa ng alibay, Tuloy natin. Binulgar ka lang ng chief apologist ninyo. Chief apologist? Okay, tuloy natin. Ang printing press mo pala sa Osamis City pala. May printing press sa Osamis. Meron na daw akong printing press sa Osamis. Ang hirap talaga ipaliwanag, nakaabot na siya sa pagtamper ng aklat. Meron akong printing press sa Osamis daw. So, ang hirap talaga, mga kapatid, ipaliwanag itong aklat ng Seventh-day Adventist na ang may sulat ay ang founder nila mismo. Imagine, nainis na dito si Pastor Cesar Dison dahil sa sinasabi sa kanilang founder na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno
pagkatapos ang isyu niya, si Wendell Talibong nagtampered ng aklat at may printing press pa ako sa Osamis. Kaya nga, ang sabi ni Alado, huwag kayong maglabas ng pahayag na hindi naman kayo sigurado. Ang hirap talaga, no? Ipaliwanag ito na aklat nila. Pagkatapos, punta na lang siya, tinampered ang aklat. Di, pakita mo, kung tinampered ko ang aklat na ito, pakita mo na meron kang aklat na hindi talaga ito ang nakasulat na ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, ay itatapon sa impyerno. Siya nga, napansin niyo, para lang idipinsa yung sulat ni Ellen Goldwhite. Ano nangyari? Nahirapan na siyang ipaliwanag. Tuloy natin. Ito pa. Sinabi rin ni Ellen White, ang Sunday worship ay this is the mark of the beast. So meron ba dyan sa aklat? Ang hirap talaga, palundag-lundag sa Sunday worship daw ay mark of the beast. Sabi ni Ellen Goldwhite. Ito ang dapat mong ipaliwanag. Ito na pahayag. Huwag kang palundag-lundag. The mark of the beast is Sunday. Mali si Ellen Goldwhite yan. Dahil ito ang ipaliwanag muna, Pastor. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Di ba? Napakalinaw ang English na nakasulat, mga kapatid. Pagkatapos, aabot dito si Pastor Cesar Dizon na merong printing press si Talibong sa Osamis. At nagtampered siya ng aklat. Bakit di niya direktang maipaliwanag talaga itong sulat ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist para lang makalabas yung alibay niya, sinasabi niya, mga kapatid, na may Seventh-day Adventist pero walang church. Nako, di kung walang church, hindi ang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dyan, anong grupo itong Seventh-day Adventist na binanggit ni Ellen Goldwhite? Alang naman na Iglesia ni Cristo ito. Okay, tuloy natin. Tanggapin mo yun. Sinabi ni Ellen White, ng pagsamba sa arong linggo ay, ito po ay galing sa pagano. Tanggapin mo. Yan. Sinabi daw ni Ellen Goldwhite na ang pahayag, ang pagsamba sa linggo ay galing sa pagano. Tanggapin. Hindi, dahil mali si Ellen Goldwhite sa kaniyang aral na yan. Pero, tanggapin mo ba itong sabi ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno? Yun dapat mong ipaliwanag, Pastor. Bakit? Ang hirap ipaliwanag. Napansin niyo ba, mga kapatid? Na ang kanilang aklat mismo, nahirapan na sa pagpaliwanag si Pastor. Tumalon-talon na ng ibang isyu. Meron akong printing press daw. Pagkatapos, ang simbahang Katoliko, ang katuparan sa halimaw, at bakit din niya mapaliwanag itong aklat ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno? Bakit palundag-lundag pa siya ng ibang isyo? Napansin niyo yan, mga kapatid? Aklat nila ang ginagamit natin. Aklat nila ang ginagamit natin. Sa Cebuano kasi ang nakasulat, og ikaw Capernaum, mga Adventista nga dunay dakong kahayag, pagayod-yoron ka sa impyerno. Anong lusot nila? Ano ang alibay nila? Adventista naman ang nakasulat yan. Di naman Seventh-day Adventist. Pero sa English, Seventh-day Adventist. Ano naman ang alibay? Ay, Seventh-day Adventist ang nakasulat. Pero walang karugtong na church. Hindi kung walang karugtong na church, bakit mahirap para sa kanya ipaliwanag kung anong uri itong Seventh-day Adventist na walang church? Tuloy natin. rin yun.
Pag sabihin mo, ay hindi, ay di namimili ka lang kung ano yung sa akala mong pabor sa'yo, ay iyon namang tinatanggap habang iba ayaw mong tanggapin. Ngayon, sabi ni Sister White, we are the Seventh-day Adventist people chosen by God. Tanggapin mo yon. Natural, hindi. Dahil tatag lang kayo ni Ellen Goldwhite. No? Claim niya ni Ellen Goldwhite. Pero dapat, ipaliwanag mo itong pahayag ni Ellen Goldwhite nito. Huwag kang patalon-talon sa ibang pahayag niya. Ito, klarong-klaro, nahirapan talagang ipaliwanag ni Pastor ito. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist who have the great light and the point of privilege shall be brought down to hell. Yun, nahirapan siyang ipaliwanag yan. Sabi, hindi, kami talagang Katoliko. Ibig sabihin lamang, hindi mo tinatanggap ang kabuuan, namimili ka lang ng iyong gusto. Ang tawag niyan, Mr. Talibong, you are not using your common sense. Sige. Gamitin mo ang common sense mo. Ipaliwanag mo na yan. Ha? Kung talagang may common sense ka, ipaliwanag mo ang nakasulat sa kay Ellen Goldwhite. Sabi ni Richard Torquemada, dapat maglabas siya ng ebidensya kung tampered mo, Bro Wendell, kung dinaya mo yung writings ni Ellen Goldwhite para maikumpara. Dapat. Bakit, mga kapatid? Okay. Halimbawa, hanapin natin yung sabi niya na nandaya ako sa isang aklat. Aklat nila, dinaya ko raw. Yung kay Mark Finley. Tingnan niyo, Ito. Ang aklat na ito, dinaya ko daw, mga kapatid, kang Mark Finley. Ito, Nasinin niyo. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya, mga kapatid, dalawang N. Yan. Para lang maka-establish dito sa kanilang aklat, mga kapatid ng alibay, at para ilabas nila na tampered, ay pakita ko sa inyo, anong sabi niya? Ang honor daw, dalawang N. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya, mga kapatid, dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. Nakita niyo yung unang, yung publish niya, mga kapatid? So nakita niyo ba, mga kapatid? Tinuturo pa niya, dalawang N o mano ang honor diyan. Resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya, mga kapatid, dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. Nakita niyo yung unang, yung publish niya, mga kapatid? Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong... napansin niyo ba, mga kapatid? Ang spelling daw sa kanilang aklat, maling-mali talaga. Ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. Yan, mas malaki na, mga kapatid. Pahinan 95. Pansinin niyo, yung kanilang aklat na inilabas ko, yun ang sabi niya na tampered daw. Aklat nila yon, pero booking siya ni Pastor Bacalaris. Bakit? Si Bacalaris mismo, binasa niya ang aklat na gamit ko. Ito, Ini, Pastor, naaman sa libro sa SDA, Pastor, by Mark Finley, Pastor. Nung sa may gingon ni Mark Finley, ang libro, Pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Pastor. Basahan ako, Nakuha na ang libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer, asa madani? Does the New Testament teach? Ito ang aklat na ginamit ko, na sabi ni Cesar Dizon, tinampered ko daw.
Yun talaga ang alibay nila, mga kapatid. Para lang makalusot. Tinampered ko daw para makalusot lang. Imagine. Yun ang palusot niya. Pero dito, butata siya sa kasama niyang pastor dahil binasa talaga na nasa aklat talagang the almost forgotten day ni Mark Finley. Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahin ako ha. Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note ha. It is often but not all the time. Basahin ko ha. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay ha? Ayan. Binasa talaga ni Pastor Bacalaris, mga kapatid. At kung si Cesar Dizon, tinampered ko. O di nabutata siya sa kapwa niyang pastor. Tuloy natin. Ana po ibago nga isyu nga ilang sandali mo na. No? Kang Alvin Sanchez tuloy natin, mga kapatid, no? Hirap talaga, no? Hirap talaga ipaliwanag 'yon. Pa. Inuubo na siya dito. Number 4. Sandali. Mamaya na yan. Gihukman ko niya. Sandali, isyuhan nga dili daw ko mainampuon o dili ko sandali. Common sense number 4. Ito pala. Ito. Common sense number 3, Mr. Talibong. Ito, nahirapan siyang ipaliwanag yan, mga kapatid, no? Ang aklat nila ni Ellen Goldwhite. So may tinutukoy siya. Who have the great light in point of privilege shall be brought down to hell. So sino ito, mga kapatid? At saka isa pa, Mr. Talibong, hindi mo tinapos magbasa. Ang ginawa mo, ... So di tinapos. Dapat ipakita niya dahil may ginawa daw ... Pakita natin yung original, mga kapatid, ha? Tingnan nyo ang original. Eto, Pastor Dizon, dapat ikaw magpakita inyong aklat yan. Ito ang original, na nakasulat. So, doon, pinakita niya para maka-establish yan ng alibay, mga kapatid. Tingnan nyo. Ito ang kinukot natin. Of those who boast for their light and yet fail to walk in it crisis. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. Ito ang kinukot natin. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light. So, yan ang ginangait, which are exalted unto heaven, in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ituloy natin. Dahil sabi niya, may ... hindi mo ituloy. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Kung ituloy ba natin, mawala na ba ang punto na ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno? Ha? Aber? Okay. Tuloy natin si Pastor.
mo binasa kung sino itong Kapernaum na tinutukoy niya at sino itong mga Seventh-day Adventist group of people na sinasabi niya, hindi mo tinuloy hanggang diyan ka lang kasi nagbasa. O, sige, ituloy mo. Dapat ituloy mo. Pinakita na natin, mga kapatid. Sino yung grupo ng Seventh-day Adventist? Ituloy mo. Pastor ka, siguradong may kopya ka sa naturang aklat niyan. O. Ba't di mo ipakita? Ha? Okay, tuloy natin. Anong tawag nito? Mandaraya. Di mo binasa ang kabuuan kung anong... So dapat siya mismo bilang pastor, pinakita niya. Pinakita na natin ang kabuuan. Yung kinukot natin, mga kapatid, ito, kahit pa babasahin pa natin ang kabuuan na nakasulat sa kanilang aklat, ito, hindi yan Xerox, ha? Original yan. Di pa rin magbabago ang pahayag ni Ellen Goldwhite na ikaw, Seventh-day Adventist, who have the great light and the point of privilege, which are exalted unto heaven, and the point of privilege shall be brought down to hell. Kahit ituloy pa pagbasa, di makapagbabago sa nakasulat sa naturang aklat. Tinutukoy. Yan ang dapat mong maintindihan. O ito pa. Background ng writing ni Sister White brought to hell. Among the professed children of God, how little patience has been... So gumagamit na naman siya ng ibang aklat, mga kapatid. Hindi, ipaliwanag mo, itong aklat ni Ellen Goldwhite, huwag ka magkuha ng ibang aklat. Nahirapan ka ng ipaliwanag. Sabi niya, pandaraya dahil pinutol. O, sige, ituloy mo. Kung ano ang karugtong, klarong-klaro naman. No? Kaya mga mahal na kapatid, dito pa lang makita na natin na hihirapan talaga si Pastor Cesar Dizon na ipaliwanag yung nakasulat nila sa aklat na ang founder nila mismo ang may akda. No? Imagine, ikaw, Seventh-day Adventist, itatapon ka sa impyerno pagkatapos ang kaniyang alibay, may nakasulat na Seventh-day Adventist, pero wala naman nakasulat diyan na church. Ayan. So, acknowledge natin ang ating mga kapatid, mga pumasok ngayon. Maraming salamat. Diyan naman natin sila kalaban, pero alam nyo, matagal na talaga na grabe ang kanilang atake at tuligsa. Kung maalala niyo, ito ang pastor na sinagot natin, mga kapatid, na gumagamit ng piking obispo, namimiki ng obispo, di ba? At nang sandali lang, hanapin natin yung pamimiking ng obispo. At nahirapan talaga siya, no? Na ipaliwanag yung ginagawa niya. Ito, mga kapatid, ang ginagamit niya. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. So, malinaw ha, pinakilala niyang bishop. Repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi
na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. At sa wala pang background, nang natuklasan natin na hindi pala yung totoo na obispo, mga kapatid, aktor pala yun na si Morton. Aktor pala yun, mga kapatid, na pinakilala niyang obispo. Anong lusot niya? Di naman pinakilalang obispo. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Ayan, di daw niya pinakilalang bishop, mga kapatid. Pero sabi niya, bishop na ninyo mismo. Kaya nahirapan siyang ipaliwanag ito. Nang sinabi ko, bakit hindi mo sinabi na aktor pala yung binihisan? Eto, pakinggan yung paliwanag niyo. Mas lalong nahirapang nagkalisod-lisod dito si Pastor Cesar Dizon. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Yan ang sagot. Ang sagot niya, mga kapatid. Bakit di mo sinabi na aktor yon, na binihisan lang ng mga sabadista para magbukang obispo? Hindi. Mr. Talibong. Eto. Pakinggan yung mabuti ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Kung itong paliwanag niya, katanggap-tanggap ba ninyo? Di ba ang punto ko, bakit di nyo sinasabi na itong pinakilala nyong obispo ay aktor lang para na binihisan sa kasuotan ng obispo? Ano ang kanyang paliwanag? Eto. Kung may nakalagay dyan, no entry. So, imagine ang tanong ko, napakalinaw. Bakit di nyo sinabing aktor lang ito na binihisan sa kasuotan ng obispo? Ang sagot niya, pag may nakalagay daw umanong no entry. Walang taong nakatayo. Walang taong nakatayo. No entry. No entry. Papasok ka pa rin ba? Papasok ka ba? Ang layo, di ba? Napakalayo talaga. Nakuha kaya niya ang katanungan ko, bakit yung aktor na binihisan ninyo ng kasuotang obispo di nyo pinakilalang aktor talaga? Pagkatapos sasagutin ka ng no entry? Kumo walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. So, umabot na siya sa one way. Umabot pa siya sa no entry, mga kapatid. Pastor, ito ng Seventh-day Adventist. Ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa, walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin. So, yan. High voltage, no enter. Mo enter ka pa rin. Mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. So hirap talaga makurenti, pag yung mga ginagawa nila, mabisto. Kaya, yung ginawa niyang pagpakilala sa isang pastor, mga kapatid, anong masabi niyo sa analogy? Layo daw, sabi ni Elmo Remeo, ang layo ng analogy ni Dizon. No entry. Hindi ba? Mayroon pa siyang analogy. Yung pinakilala niyang bishop, walang pagkakaiba daw umano yon sa aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA. Dito po sa California. Dito inamin na niya, mga kapatid, na aktor talaga sa California. Binihisan lang ng damit sa pagka-obispo na nauna nang pinakilala niya na bishop ng Catholic Church. Napakalinaw naman yon, no? Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang
aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. No, aware daw ang mga tao na hindi siya bishop. Pero tingnan nyo sa social media, pinakalat nila, bishop talaga ng Catholic Church. Oh, yan ang pinakalat nila. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Yun. Yun ang paliwanag niya. Kuha nyo na. Yung pinakilala niya na bishop, na hindi pala bishop, walang pagkakaiba o mano yon sa aswang-aswangan. Sige nga, mag-isip-isip na kayo kung mananatili ba kayo sa sikta na may aswang-aswangan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.